Sinisimula ng ibalik ang linya ng komunikasyon sa Masbate, isa sa mga probinsyang pinakamatinding hinagupit ng bagyong Opong. Nag-iwan din ng pinsala sa mga kabahayan at kabuhayan ng mga taga roon ang bagyo. Live mula sa Masbate, nasa frontline ng balitang yan, sa pamamagitan po ng telepono si Ian Suyo. Ian, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Masbate ngayon? Ruth, kakatapos lang ng pagbisita ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda dito sa Masbate. Nakipagpulong siya sa lokal na pamahalaan ng probinsya para maibalik na ang linya ng komunikasyon. Pinag-usapan din sa closed-door meeting nila ni Governor Richard Go ang iba pang problema ngayon ng probinsya. Bukod dyan, na mahagi rin ng 10 units ng Starlink ang DICT sa mga opisina ng LGU para makatulong sa transmission ng information ng mga ahensya. Makakatulong din daw ito sa komunikasyon ng mga residente. Sa ngayon kasi, mahina pa rin ang signal dito sa buong probinsya. Karamihan nga ay umaasa lang sa mga piso wifi sa ilang mga kabahayan dito. May mga namimigay rin ng free wifi tulad ng PLDT. Samantala, binisita namin kanina ang bayan ng Milagros na isa sa mga malubhang tinamaan ng bagyo. Nadatnan namin doon ang mga sirasirang kabahayan na pinadapa ng malalakas na hangin. Pati mga bangka nawasak. Isa ang Milagros sa mga coastal municipalities ng probinsya na nawasak dahil sa bagyong Opong. Ruth, isa nga sa mga problema nila doon sa bayan ng Milagros ay yung kabuhayan at marami rin ng mga kapatid natin dito sa Masbate ang nangangailangan pa rin ng mga basic na tulong mula yan sa pagkain, tubig at tulong para makapagsimula muli. Sa ngayon nga, umaasa sila sa paunang tulong muna ng lokal na pamahalaan pati na rin yung binigay na food packs ng DSWD kahapon. Ruth? Iyan, binanggit mo na halimbawa yung mga yung mga relief goods at kanina yung tungkol doon sa pagre-restore ng communication. Pero paano naman yung kuryente? Kasi ang unang sinabi ni Governor ko, posible raw abutin ng 1 buwan bago yan maibalik. Tama ka dyan, Ruth. Yan nga yung pagtatansya na binigay daw ng Masbate Electric Corporation sa local government ng Masbate Province. At ayon nga sa kanila, at least 1 month ang aabutin. Pinakamaaga na daw kung kakayanin 3 weeks para makonekta lahat ng mga nasirang mga wires dito at yung mga electric lines dito dahil 20 municipalities at isang city, pinadapa talaga yung kuryente nila hanggang ngayon, brownout pa rin dito. Pero siguro isa pang tanong iyan, yung nakikita pa rin natin yung parang yung aftermath doon dyan sa mga videos mo. Gaano ba karami yung mga nawalan ng tirahan dyan at paano yan? Meron pa bang mga nasa evacuation centers? Ruth, sa pagtataya nga ng PDRRMO ng Masbate, nasa 63,000 individuals yung kinailangan nilang i-evacuate. May katumbas yan na nasa 20,000 families. At ayon naman sa DSWD, 15,000 na dyan sa mga pamilyang yan yung nabigyan nila ng food packs at nananatili pa rin sa kanilang mga evacuation centers. Yan po ang Express Report ni Ian Suyo mula sa Masbate. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.